Sa larangan ng showbiz sa Pilipinas, bihira ang artista na nagsimula bilang batang bituin, tumahan ng karera sa pagbukas ng pagdadalaga at ngayon hinaharap ang mga hamon ng pagiging young adult sa mata ng publiko. Si Jillian Ward ay isa sa mga pinakanaturang artista. Mula sa murang edad, nagsumikap siya, lumago sa industriya, nag-establish ng sarili niyang brand at negosyo at hindi rin nakaligtas sa mga usaping kontrobersyal. Si Jillian ay pinanganak noong 23 ng Pebrero 2005 sa Maynila. Ang kanyang ina, si Jennifer Ward Penzon ay may halong Filipino-American na pinagmulan kaya't may bahagi rin ng lahing Banyaga si Jillian. Ayon sa isang panayam noong Enero 2023, sinabi niya na nag-iak daw siya at kumanta sa harap ng salamin noong siya ay 4 o 5 taong gulang pa lamang. Sa murang edad pa lamang ay pumasok na siya sa showbiz. Ilang mahalagang tala mula sa kanyang simula ay ang nag-audition siya sa segment na Little Miss Philippines ng Eat Bulaga sa edad na 4. Nag-appear siya sa isang commercial para sa powdered milk brand na Promil bilang batang artista bago pa man siya makuha sa malaking TV series. Noong 2010, sa edad na 5 o 6, pinirmahan niya ang kauna-unahang kontrata niya sa GMA Network at tinawag siyang youngest kapuso artist. Sa bahaging ito ng kanyang buhay, mahalagang tandaan na ang pagsisimula ay hindi lamang puro pag-arte, may bahagi rin ang suporta ng pamilya na may malaking papel sa pagkilala at pagharap sa mundo ng showbiz. Matapos sa mga commercials, lumipat si Jillian sa mga serye at pelikula. Ilan sa mga unang makabuluhang proyekto niya ay ang sine-novela True This Lit noong 2010. Dito siya unang kinilala bilang batang artista na may leading role. Daldalita mula 2011 hanggang 2012. Isang fantasy drama musical kung saan siya ang bida. Sa mga pelikulang tulad ng Aswang, The Mummy Return at iba pa noong kabataan niya. Habang lumalaki si Jillian, unti-unti siyang hinaharap sa mas seryosong mga karakter at proyekto. Sa Piling ni Nani noong 2016 hanggang 2017, bahagi siya ng afternoon drama. Sa Prima Donnas noong 2019 hanggang 2022, nakilala siya bilang isa sa lead child o teen stars. Sa Abot Kamay na Pangarap mula 2022 hanggang 2024, ginampanan niya ang karakter na Dr. Annalyn Santos at itinuturing na isang turning point sa kanyang pag-aktres bilang bata hanggang young adult. Ngayong 2025, binigyan siya ng bagong serye sa GMA Public Affairs titled My Ilonggo Girl, kung saan gaganap siya sa dual roles na bilang mas matured na karakter. Hindi lamang pag-arte ang pinagkakaabalahan ni Jillian, may pinundar siya na negosyo at ilang investments. Sa 2020, inumpisahan niya ang milk tea business na Wonder Tea Philippines sa Pampanga. Ayon sa mga artikulo, may bahagi siya sa real estate investment at sariling bahay sa Pampanga pa lamang bago pa siya magsimulang lumaki sa showbiz. Noong Hulyo 2023, nagtapos siya ng senior high school bilang first honor at ipinakita niya ang kanyang pagiging responsable sa pag-aaral at karera. Sa kanyang murang edad, natanggap na ni Jillian ang ilang pagkilala. Siya ay kinilala bilang part ng star of the new gen ng industriya batay sa kanyang mga serye at pagkakaroon ng malalaking following. Iba pang awards ang nabanggit sa kanyang bio tulad ng Famous Awards, Herman Morena Youth Achievement Award noong 2023 ayon sa ilang ulat. Hindi nakaligtas si Jillian sa intriga at chismis, partikular ang malakihang alegasyon na may sugar daddy siya. Pati na ang pagkakaroon naman ng secret baby at ang sinasabing pagkaugnay niya sa isang kilalang politiko. Ayon sa artikulo ng Boy Abunda talk show Fast Talk with Boy Abunda, lumutang ang mga alegasyon na si Jillian ay may benefactor o sugar daddy noong siya ay 16 na taong gulang. Isa sa mga pinagmulan ng chismis ay ang pagbili niya ng isang sasakyan na malaki ang halaga, isang second-hand Porsche Boxster na di umano'y nag-raise ng tanong kung paano ito na-afford ng isang teenager. Kasama sa mga malisyosong paniniwalang paratang na ang kanyang ina ay kumikita sa pagsasaayos ng benefactor para kay Jillian o ang kanyang mother daw ay tumutulong sa mga ganitong transaksyon. Dagdag pa rito, dumarating din ang pangalan ng politiko ng Chavit Singson na di umano'y may kaugnayan sa kanya. Sa panayam noong 21 ng Oktubre ngayong taon, tahasang itinanggi ni Jillian ang lahat ng alegasyon. Sinabi niya ang lahat ng meron siya ay pinagpaguran niya. It's all fake. Lahat po ng meron ako, I bought it with my own money. Alright. And yung car po na yun, hindi siya kasing mahal lang sinasabi nila. Lahat po yan, may resibo po ako, lahat ng investments ko. I'm very open about it. Alam po ng GMA, lahat ng mga naging investments ko din kasi they're giving me advices, they're guiding me. Okay. Kung paano ko po maalagaan yung iniipon ko, especially my parents. So yung debo ko po,
Even yung GMA, nag-share po sila for my debut. Doon sa gastusin. Yes po, sa gastusin. So lahat po yun, hindi po ako sobrang gumastos, honestly. And nag-share din po talaga yung GMA. And may resibo din po ako na lahat po yung lahat po ng costings for my debut na aside po sa binigay ng GMA, I paid for it with my own money. Yung nga po gusto ko sabihin sa kanilang lahat kasi sinasabi nila, pati po sa mga comments, kinakalat nila na mayroon daw CCTV footage, pumupunta daw ako sa hotels, to be with old men, na binibigyan po ako ng cars, or sinosponsoran yung debut ko. It's not real. And kung meron silang CCTV footage, I dare them na ilabas po yun kasi wala po talaga. And sana kung maglalabas sila, hindi AI. Pero yun nga po sinasabi ko, para matapos na po, if meron kayong footage na gano'n, ilabas po nila. Kasi wala po talaga and nakaka-frustrate na for 4 years, I kept silent and I couldn't defend myself. Lahat po ng meron ako, binili ko po yun with my own money. And my mom would never do that to me. Ipinaliwanag niya ng Portia Baxter ay nagtila nasaktan siya dahil naharap ang kanyang ina sa mga maling paratang. Sinabihan na rin ni Jillian na pinag-aaralan niya na kasama ang network ang posibilidad na pagsampa ng cyber libel case laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Maraming fans at kapwa-artista ang tumindig para kay Jillian. Halimbawa, si Chucky Dreyfus ay nagsabi na alam niya ang pagsusumikap ng aktres at hindi makapangyarihan ng chismis laban sa katotohanan. Parang every time may na-achieve po ko or may binibili ako na alam nyo naman, alam ng GMA, alam po ninyo, Tito Boy, personally, na I can afford it with my own money. Gumagawa po sila ng mga fake news na kesyo may nagbigay sa akin. And it's all fake. So sobrang nakakabastos po siya kasi sobrang below the belt na rin po yung mga ginagawa nilang kwento. Okay. Ang issue nagpapaalala sa maraming kabataan at sa industriya na ang pagiging matagumpay maaaring dalawang mukha. Talento at pagsusumikap at ang paghusga ng publiko ay maaaring humantong sa matinding stress para sa artista. Ang kontrobersiya ni Jillian ay hindi lamang basta chismis. Ito ay nagpapakita ng ilang mahalagang usapin sa industriya at lipunan. Paano hinaharap ng batang artista ang mabilis na pag-angat sa showbiz at ang pressure ng imahe at lifestyle? Ang papel ng social media at blind items sa pagkalat ng impormasyon o maling impormasyon. Ang epekto ng maling paratang sa pamilya at reputasyon, hindi lang sa aktres kundi pati sa mga magulang. Issue rin ang tinaguriang sugar daddy culture at pagtingin ng lipunan sa kababaihan at independenteng tagumpay. Ayon sa panayam noong Enero 2025, sinabi ni Jillian na siya ay semi-independent na may sarili na siyang space ngunit hindi pa rin tuluyang nag-iisa at mahalaga sa kanyang suporta ng pamilya. Sa karera, matapos ang abot kamay na pangarap, ginawang lead role na siya sa My Ilonggo Girl na nagpapakita ng dual role at mas mature na tema. Patuloy din siyang nagnenegosyo at nag-i-invest sa kanyang murang edad. Napapanahon ng kanyang mindset sa financial literacy, hindi lang basta kitain, kundi paano pag-alagaan. Sa edukasyon, nagtapos siya ng senior high school bilang first honor noong 2023 na nagpapatunay na hindi niya iniwan ang pag-aaral kahit na aktibo sa showbiz. Sa personal na aspeto, hinaharap niya ang hamon ng paglaki bilang isang babae sa publiko, pati na rin ang pagtatayo ng imahe na hindi lang bata o child star kundi isang ganap na young adult actress at negosyante. Sa bawat yugto ng buhay ni Jillian, mula sa pagkabata pa lamang niya na may pangarap hanggang sa pagiging batang artista, paglago sa pelikula at telebisyon, pagtatayo ng negosyo at pagharap sa mga chismis at kontrobersiya, makikita ang isang pattern ng pagsusumika, paglago at pagharap sa hamon. Hindi naging madali ang landas niya. May mga bahagi ng kanyang buhay na nakalantad sa mata ng publiko. May mga paratang na sumubok sa kanyang reputasyon at may mga responsibilidad na unti-unting tumataas habang siya ay lumalaki. Ngunit sa kabila nito, si Jillian ay nagpapakita ng determinasyon na ipakita ang sarili niya hindi lamang bilang batang artista, kundi bilang isang adultong may talento, may negosyo, may edukasyon at na may sariling boses. Ang kanyang pagharap sa sugar daddy issue at sa mga maling paratang ay pinakita niya bilang halimbawa ng pagiging responsable sa sarili at sa pamilya. Maraming susubaybay sa kanyang susunod na hakbang, mga bagong proyekto, bagong estilo at ang patuloy na paglago bilang isang artista at negosyante. Sa simpleng salita, ang kanyang kwento ay nagpapaalala na sa likod ng glamour ng showbiz ay may tunay na tao na may sariling laban.